Magandang buhay mga karava. Ito na naman pong muli si Miss Sandra, ang inyong narrator na maghahatid sa inyo ng kilig at inspirasyon ngayong araw. Sa mundong puno ng bawal, minsan ang puso nagiging sawail. Siya ay 18 taong gulang, bata, inosente, ngunit may matang marunong mangarap at pusong marunong magmahal na higit sa inaakala ng lahat. Sa bawat pagtawa, sa bawat pag-aalaga, at sa bawat sandaling magkasama sila unti-unti, nahulog ang kanyang damdamin sa lalaking hindi niya dapat mahalin. Ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, isang lalaking hinahangaan niya noon pa man, isang lalaking kailanman ay hindi dapat niyang inibig. 35 taon ang pagitan nila, isang agwat na tila imposibleng tawirin. Ngunit para sa isang pusong sabik magmahal, ang distansya ay hindi hadlang kundi isang hamon. At ngayon, hindi na siyang batang tahimik lang na nagmamasid. Unti-unti niyang ginamit ang kanyang ganda, ang kanyang lambing at ang kanyang presensya at ang pagkakataon upang subukin ang tibay ng kontrol ng lalaking pilit tinatanggi ang damdaming unti-unti na ring nabubuo. Sa bawat titig, may lihim na pagnanasa. Sa bawat ngiti, may nakatagong pangaakit. At sa bawat paglapit, isang apoy ang unti-unting nag-aalab. Ngunit hanggang saan ang kaya niyang isugal at hanggang kailan makakapigan ng isang lalaking alamang tama. Pero hindi mapigilan ang tibok ng puso. Ito ay kwento ng isang pag-ibig na bawal, ngunit sadyang mapang-akit. Sa larong ito ng damdamin, sinong unang bibigay? Ang dalagang handang ibigay ang lahat o ang lalaking unti-unti nang nahuhulog sa isang pag-ibig na hindi dapat? Isang malagim at misteryosong aksidente ang naglagay sa buhay ng ama ni Romina sa bingit ng kamatayan. Habang nakikipaglaban to para sa kanyang huling hininga sa loob ng ICU, nagsimula na ring maglaway sa kasakiman ang kanyang gahama na stepmother na si Victoria at ang ingiterang stepsister na si Chloe. Determinado silang ubusin ang lahat ng yaman, agawin ang kumpanya at itapon si Romina sa lansangan na walang kamalay-malay. Ngunit may isang pader na haharang sa kanilang maitim na plano, si Elias Valderrama. Siya ang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang milyonaryo sa industriya. Ang seryoso at malamig na lalaking kinatatakutan ng lahat at ang matalik na kaibigan ng ama ni Romina. Higit sa lahat, si Elias ang huling taong kinausap ng kanyang ama bago ang trahedya. Isang sagradong habilin at mahigpit na pagbibilin ang iniwan nito kay Elias. Bantayan mo si Romina. Protektahan mong anak ko kahit anong mangyari. Upang maisakatuparan ang pangakong ito at mabigyan si Romina ng legal na kalasag laban sa mga ahas nitong kapamilya, isang marahas na solusyon ang naisip ni Elias, ang pakasalan ang dalaga sa pinakamabilis na paraan. Ang hindi alam ni Elias, ang kasal na ito na para sa kanya ay isang obligasyon na tungkulin ay ang pinakamatagal at pinakamalalim na panalangin ni Romina. Dahil bata pa lang siya, si Elias na ang kanyang ultimate crush, ang lalaking lihim niyang binahal sa bawat tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Upang mapatunayan ang krimen ng kanyang stepmother, nagpanggap si Romina bilang isang hamak na intern sa sarili nilang kumpanya. Habang gabi-gabi siyang natutulog bilang reyna sa penthouse ng kanyang asawa, araw-araw naman siyang pinahihirapan, pinapahiya at sinisiraan ni Chloe na walang kaalam-alam na ang intern na inaapi niya ay ang tunay na may-ari ng upuang kinakatuwaan niya. Ang sitwasyon ay lalong nag-alab ng pirit-akitin at ahasin ni Chloe si Elias. Lingid sa kalaman ng lahat ng lalaking hinahabol niya ay kasal na pala sa babaeng tinatapakan niya. Habang palihim namang inilipat ni Elias ang ama ni Romina sa ibang ospital upang itago sa taong may pakana ng aksidente, unti-unting nabubuo ang isang matinding bitag. Hanggang kailan nila itatago ang lihim na kasal? Kakayanin ba ni Romina ang bagsik ng selos at tukso kapag ang ibang babae na ang lumalapit sa kanyang asawa? At paano paninindigan ni Elias ang pagiging tagapagbantay kung ang puso niya mismo unti-unti nang bumibigay sa nag-aalab na pagnanasa para sa kanyang magandang asawa? Ang tunog ng heart monitor sa loob ng intensive care unit ay tila ba isang dambuhalang orasan na nagbabanta ng katapusan. Bawat tunog may kasamang hapdi sa dibdib ni Romina. Nakatitig siya sa salamin ng silid kung saan nakahiga ang kanyang ama. Ang natitirang sandigan niya sa buhay na ngayon ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang lakas matapos ng isang misteryosong aksidente sa kotse. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga habang nakasandal sa malamig na pader ng ospital.
Walang tulog, walang kain, at halos maubusan na ng duha. Umiyak ka man ng dugo dyan, Romina, walang magbabago. Ang daddy mong nagmaneho, siya ang tanga. Huwag mong idahilan sa amin ang kapabayaan niya. Boses yon ni Victoria, ang kanyang stepmother. Nakatayo to ilang dipa mula sa kanya habang prenteng nag-aayos ng lipstick sa harap ng maliit na salamin. Walang bakas ng pag-aalala o lungkot. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Daddy. Alam kong may ginawa kayo. Sigaw ni Romina, bagaman ang kanyang boses ay napaos na sa labis na pag-iyak. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit at takot. Ang preno ng kotse ng kanyang ama ay napatunayang may sadyang pumutol batay sa paunang ulat, ngunit mabilis na itong naitago sa tulong ng mga koneksyon ni Victoria. Sa tabi ni Victoria ay ang anak nitong si Chloe na may mapang-asik ng ngiti habang nagsiselfie pa gamit ang kanyang mamahaling telepono. Oh please Romina, huwag kang paranoid. Imbes isisi mo sa amin ang karma ng tatay mo, isipin mo na lang kung saan ka pupulutin kapag kinuha na ng bangko ang bahay ninyo at kapag nailipat na sa amin ni mommy lahat ng share sa kumpanya. Nanghina si Romina. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Tama ang mga ito. Sa ilalim ng kasalukuyang board resolution ng kanilang kumpanya, ang Monteverde Shipping Lines kapag nawalan ng kapasidad ang kanyang ama, ang stepmother niya bilang asawa ang pansamantalang namamahala sa lahat ng ari-arian. At alam ni Romina na uubusin ng dalawa ang pinaghirapan ng tatay niya bago pa man to makagising. Hindi sila magtatagumpay, Romina. Isang baritono, malalim at malamig na boses ang biglang pumailan lang sa tahimik na pastilyo ng ospital. Ang boses na yon ay tila isang batas na hindi na po pwedeng baliin. Otomatikong napalingon si Romina at sa kabila ng dusa bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Elias Valderrama, ang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang business partner ng kanyang ama, ang nag-iisang CEO ng Valderrama Group of Companies at ang lalaking matagal nang pinapangarap ni Romina sa kanyang mga lihim na tula at panalangin. Matangkad, may panga na tila nililok ng pinakamahusay na sining at may mga matang kayang magpaamo ng kahit sinong bagyo, ngunit kayang pumatay gamit lamang ang isang tingin. Elias, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Victoria. Biglang nagbago ang tono ng boses nito, naging malambing at tila ba isang tapat na asawa na nagdadalamhati. Maging si Chloe na paayos ng tayo, mabilis tinago ang telepono at nagpa-cute. Bahagya pang hinila pababa ang zipper ng kanyang blusa. Hindi sila tinapunan ng kahit isang sulyap ni Elias. Diretsong lakad nito patungo kay Romina. Sa bawat takbang ng kanyang mamahaling sapatos, tila ba lumiliit ang mundo ng mga kaaway ng dalaga. Huminto siya sa tapat ni Romina at sa isang pambihirang pagkakataon, lumambot ang matitigas nitong mata. Sumama ka sa akin sa opisina ko. May kailangan tayong pag-usapan na napakahalaga tungkol sa daddy mo. Seryosong saan ni Elias. Pero si Elias, ako ang asawa. Kung may tungkol sa kumpanya o kay Robert, ako dapat mong kausapin. Humabol si Victoria. Sinusubukan hawakan ng braso ng bilyonaryo. Mabilis na umiwas si Elias. Ang kanyang tingin kay Victoria, tila ba tumitingin sa isang maruming insekto. Ang kausap ko ay ang tunay na dugo at laman ni Robert. Huwag mong susubukang pangunahan ako, Victoria, kung ayaw mong hilahin ko pabalik sa putikan ang pangalan mo. Walang nagawa ang mag-ina, kundi mapanganga sa takot at inis habang ginagabayan ni Elias si Romina papalayo. Pagdating sa malawak, moderno at marangyang opisina ni Elias sa tuktok ng Valderrama Tower, hindi nagpaligoy-ligoy ang bilyonaryo. Pinaupo niya si Romina sa malambot na sofa at pinasarinan to na maligamgam na tubig sa kanyang sekretarya. Pagkaalis ng tauhan, inilapag ni Elias sa isang makapal at pulang folder sa harap ng dalaga. Ano to? Tanong ni Romina. Pinupunasan ng natitirang luha sa kanyang mga pisngi. Marriage contract. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Elias habang sinasalin ang sarili na isang baso ng scotch. Lumakad siya patungo sa malaking glass window na nakatunghay sa buong lungsod. Isang gabi bago ang aksidente, pumunta ang daddy mo dito sa opisina ko. Alam niyang may nagtatangka sa buhay niya. May iniwan siyang sagradong habilin sa akin ni Romina. Pinagbilin ka niya. Sabi niya, bantayan mo si Romina. Protektahan mo ang anak ko kahit anong mangyari. Kumabog ng marahas ang dibdib ni Romina. Si daddy, alam niya? Oo.
At para maisakatuparan ko ang pangakong yon sa pinakamabilis at pinakalegal na paraan, kailangan natin magpakasal. Pagpapatuloy ni Elias. Lumingon to sa kanya na may seryosong mukha. Kung magiging asawa kita, ang lahat ng shares ng daddy mo otomatikong mapupunta sa ilalim ng pamamahala ng aking korporasyon bilang bahagi ng marital alliance. Hindi ka magagalaw ng stepmother mo at wala silang makukuha kahit isang duling na sentimo sa kumpanya ninyo. Ang kapangyarihan ko ang magiging kalasag mo. Nanlaki ang mga mata ni Romina. Kakasal? Sa lalaking matagal niya nang minamahal sa dilim. Si Elias ang kanyang ultimate crush simula nung gabi na maglabing-anim na taong gulang siya. Ang pag-ibig na yon tinago niya dahil alam niya malaki ang agwat ng kanilang edad at magkaibigan to ng kanyang ama. Ngunit ngayon ang lalaking to nag-aalok ng kasal. Pero paano ka, Elias? Malaking abala to sa buhay mo. Paanong reputasyon mo? Nauutal na tanong ni Romina, natatakot na baka nagiging pabigat siya. Lumapit si Elias. Sumandal sa gilid ng mesa sa tapat ni Romina at tinitigan ang dalaga ng may kakaiba at malalim na emosyon. Gagawin ko lahat para sa daddy mo at para sa kaligtasan mo, Romina. Kahit pa ibig sabihin nun, talian kita sa akin habang buhay. Desidido ako. Ikaw, papayag ka ba? Huminga na malalim si Romina. Sa kabila ng takot sa bukas at pag-aalala sa ama, may isang bahagi ng kanyang puso ang lihim na nagdiwang. Tumango siya. Papayag ako, Elias. Magpapakasal ako sa'yo. Isang pribado at mabilis na kasal sa huwes ang naganap kinabukasan. Walang marangyang handaan, walang mahabang listahan ng mga bisita at walang puting belo na sumasayad sa sahig. Isang simpleng pirmahan lang sa ibabaw ng lamesa ng isang huwes ng matalik na kaibigan ni Elias. Matapos ang seremonya, kinuha ni Romina ang gintong singsing na sinuot sa kanya ng lalaki at dahan-dahan itong isinilid sa pinakalihim na bulsa ng kanyang pitaka. Para sa kaligtasan ng kanilang plano na pagkasundoan nila, pwedeng makaalam ang kanilang kasal. Mula ngayon, dito ka natitira sa penthouse ko? Utos ni Elias habang pinapasok ang mga gamit ni Romina sa isang napakalawak at marangyang silid na may tanawin ng buong syudad. Huwag kang mag-alala, Romina. Malaki ang lugar na ito. Hindi ko hihilingin ang mga obligasyon ng isang tunay na asawa hanggat hindi ka handa. Ligtas ka rito. Ngunit handa na ako, Elias. Matagal na. Bulong ng puso ni Romina habang nakatingin sa malalapad at matitipunong balikat ng lalaki habang inaayos ito ang kanyang mga bagahe. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Romina dahil sa labis na kapaguran, hindi niya alam na dahan-dahan binuksan ni Elias ang pinto ng kanyang silid. Sa ilalim ng malamlam na liwanag mula sa pasilyo, palihim niyang pinagmamasta ng bilyonaryo. May malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Elias habang nakatitig sa inosenteng mukha ng dalaga. Kung alam lang ni Romina na hindi lang dahil sa utang na loob at habilin ni Robert kaya niya ito pinakasalan, kundi dahil matagal na rin siyang may lihim at nagbabagang pagtingin sa bata at magandang anak ng kanyang kaibigan. Isang pag-ibig na pilit niyang tinalian at itinago dahil sa respeto, ngunit ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng tadhana. Kinaumagahan habang magkasabay silang nag-aagahan sa mahabang lamesang gawa sa marmol, naging formal at seryosong muli ang mukha ni Elias. Ang suot nitong corporate suit lalo nagpadagdag sa otoridad na bumabalot sa kanya. Nailipat ko na ang daddy mo kagabi habang natutulog ka, panimula ni Elias sabay higop ng kape. Nasa isang pribado at tagong ospital siya sa probinsya. Walang nakakalam kung nasan siya maliban sa akin. Sa akin mismong mga tauhan at sa mga pinagkakatiwalaan kong doktor. Ligtas siya roon mula sa stepmother mo. Hindi nila siya po pwedeng saktan o patayin para tuluyan makuha ang kumpanya. Nakahinga ng maluwag si Romina. Ngunit may kung anong determinasyon ang gumigising sa kanyang diwa. Salamat, Elias. Malaking utang na loob ko na to sa'yo, pero hindi po pwedeng nakaupo lang ko rito sa penthouse mo habang nagpapakasasa sina Victoria at Chloe sa kumpanya ni Daddy. Kailangan kong kumilos? Kumunot ang noon ni Elias. Binaba ang kanyang tasa, tinitigan si Romina ng may pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Delikadong lumapit sa kanila ngayon, Romina. Hanggat hindi pa tayo handa sa legal na laban, maaari ka nilang saktan.
Kaya nga hindi ako lalapit bilang tagapagmana. Mariing sagot ng dalaga. May kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Gusto kong pumasok sa Monteverde Shipping Lines bilang isang ordinaryong intern. Walang kakausap sa akin bilang anak ng may-ari at lalong walang kakausap sa akin bilang asawa mo. Magpapanggap akong walang-wala para makita ko kung paano nilang ninanakawan at sinusunog ang kumpanya ng daddy ko mula sa loob. Doon ko kukunin ang lahat ng ebidensya. Matagal siyang tinitigan ni Elias, tila sinusukat kung kakayanin ng marupok na balikat ng dalaga ang bigat ng mundong papasukin nito. Sa huli, dahan-dahang tumango ang bilyonaryo. Sige, hahayaan kita, pero may isang kondisyon. Lumapit si Elias, hinawakan ng kamay ni Romina na nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Sa oras na masaktan ka, sa oras na paiyakin ka nila, hihilahin kita palabas doon. Kahit pasunugin ko ang kumpanyang yan sa harap nila, tandaan mo, asawa ko? Ang salitang asawa ko nagmula sa labi ng kanyang ultimate crush ay nag-iwan ng matamis at nag-aalab na kaba sa buong katawan ni Romina. Unang araw ng internship ni Romina sa marketing department ng Monteverde Shipping Lines, ang kumpanyang tinayo ng kanyang ama mula sa dugo at pawis. Ngunit sa araw na to pumasok siya roon na walang dalang marangyang pangalan. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa, itim na palda at ang buhok nakatali sa isang simpleng pusod. Walang mamahaling alahas, walang bakas ng pagiging isang tagapagmana. Sa papel, siya ay isang hamak na estudyanteng naghahanap ng mga oras para makapagtapos sa kolehiyo. Ngunit bago pa man niya mailapag ang kanyang bag sa maliit na cubicle na nakalaan sa kanya, isang pamilyar na boses na may kasamang matitinis na lagitik ng takong ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Well, tingnan mo nga naman kung sinong pulubi ang napadpad dito, pang-aasar na boses ni Chloe. Nakabihis to ng isang marangyang corporate attire na halatang gawa ng mamahaling designer. Tila ba siya ng reyna at may-ari ng buong gusali? Huminga na malalim si Romina bago humarap. Pinapanatili ang malamig na ekspresyon. Nandito ako para magtrabaho bilang intern, Chloe. Nakaschedule ang kontrata ko rito bago pa man mangyari ang aksidente ni Daddy. Intern ka lang dito, Romina. Kaya huwag mo ako matawag-tawag sa pangalan ko. I am the new assistant marketing director dahil si Mommy na ang pansamantalang namamahala sa buong management. Pagmamalaki ni Chloe, sabay bagsak na isang naglalakihang salansa na makakapal na folder sa ibabaw ng mesa ni Romina. Halos mayanig ang lumang computer sa lakas ng pagkakabagsak nito. I-photocopy mo lahat yan bago magtanghalian at siguraduhin mong mabilis ka dahil kung hindi, ako mismong magpapatalsik sa'yo sa kumpanyang ito nang walang nakukuhang credits. Pagbabanta pa ni Chloe sabay irap at talikod habang pinalulutong ang kanyang mga hakbang. Nagtaping si Romina. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa. Sige lang, Chloe. Magpakasasa ka sa pansamantalang kapangyarihan mo. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang kinukuha mga dokumento. Habang abala si Romina sa tapat na nag-iisang photocopy machine sa dulo ng hallway, biglang nagkagulo at nag-ingay ang mga empleyado sa buong palapag. Ang mga kababaihan mabilis na nag-ayos ng buhok at naglagay ng pulbos. Dumating ang pinakamataas na pinuno ng kanilang partner corporation, si Elias Valderrama. Naglakad si Elias sa pasilyo, may bitbit na naglalakihang otoridad. Napapaligiran to ng kanyang mga personal bodyguard at dalawang sekretarya na panay ang sulat sa mga hawak na tablet. Ang bawat hakbang ng bilyonaryo tila nagpapatahimik sa buong paligid. Agad na humandulong si Chloe mula sa kanyang marangyang opisina para sumalubong. Mabilis pa nitong binuksan ang karagdagang botones ng kanyang blusa para mais makakita ang kanyang dibdib bago nagpakita ng isang matamis at mapanuksong ngiti. Sir Elias, good morning po. Hindi yun naman sinabing bibisita kayo ngayon sa marketing department. Kung may kailangan po kayo sa mga bagong marketing reports, ako po mismo magdadala sa opisina ninyo sa itaas. Malambing na saad ni Chloe. Halos idikit na ang kanyang katawan sa braso ng lalaki. Tiningnan lang siya ni Elias ng isang sulyap na mas malamig pa sa yelo, dahilan upang matigilan si Chloe sa kanyang kinatatayuan. Ngunit bago magpatuloy sa paglakad ang bilyonaryo patungo sa boardroom, saglit na dumapo ang paningin nito sa sulok ng silid, kung saan nakatayo si Romina sa tapat ng photocopy machine.
May dumaang saglit na pag-aalala at tindi ng emosyon sa mga mata ni Elias. Isang sulyap na tanging si Romina lamang ang nakakaintindi. Isang napakabilis at palihim na kindat ang ibinigay ng bilyonaryo sa kanyang asawa bago tuluyan pumasok sa elevator kasama ng kanyang mga tauhan. Kinagat ni Romina ang kanyang ibabang labi para pigilan ang sariling mapangiti sa harap ng lahat. Kahit gaano kahirap at kabigat ang kanyang magiging araw sa ilalim ng pamumuno ni Chloe, alam niyang sa gabi sa iisang marangyang penthouse sila uuwi ng kanyang asawa. Ang lalaking unti-unti nang umaangkin sa buo niyang puso. Isang linggo ang mabilis na lumipas at lalo pa ngang naging malupit at mapang-api si Chloe kay Romina. Lahat ng mabibigat at marunuming trabaho sa marketing department ay ipinapasa nito sa dalaga. Ngunit ang di alam ng kanyang stepsister, bawat dokumentong pinapahawak nito, lihim na kinukunan ni Romina ng kopya upang ipadala sa email ni Elias. Mga ebidensya ng unti-unting paglipat ng pondo ng kumpanya sa mga pekeng supplier. Isang hapon, habang naglalakad si Romina sa hallway, bitbit ang isang tray ng mainit na kape para sa mga board members na may pagpupulong, sadyang humarang si Chloe sa kanyang daanan at tinawid ang binti nito. Ay! Napatili si Romina nang matisod siya. Nawalan siya ng balanse kaya naman natapon na nagbabagang kape sa kanyang braso at sa mamahaling sahig. Habang ang mga baso'y nabasag at lumikha na matinding ingay. Napaluhod si Romina sa sahig habang nanginginig sa sakit dahil sa pasong natamo sa balat. Oh my gosh, Romina! Napakatanga mo naman talaga kahit kailan. Look what you did to the floor! Malakas sa sigaw ni Chloe, sapat para pagtinginan sila at pagbulungan ng lahat ng empleyadong nandoon. Linisin mo yan ngayon din gamit ang mga kamay mo. Napakapahiya mo ba? Bagay lang yan sa isang hampaslupang katulad mo. Napaluha si Romina. Hindi lang dahil sa hiyang nararamdaman, kundi dahil sa matinding hapdi ng kanyang braso na nagsisimula ng mamula. Ngunit bago pa man niya madampot ang mga nabasag na bubog, isang panyo ang biglang nilahad sa harap niya. Isang boses lalaki na puno ng pag-aalala ang narinig niya. Huwag mong hawakan yan, masasaktan ka. Pag-angat ng mukha ni Romina, nakita niya si Ethan, ang 24 anyos na pamangkin ni Elias na nagtatrabaho rin sa kumpanya bilang head of logistics. Gwapo, mestizo at kilalang lapitin ng mga babae. Ngunit itong mga nakarang araw madalas tong dumaan sa marketing department para lamang bigyan si Romina ng tsokolate o kaya tulungan to sa mabibigat na gawain. Halata ng lahat na may matinding paghanga si Ethan sa magandang intern. Salamat, Ethan. Bulong ni Romina. Ako na ang maglilinis nito. Dadalhin kita sa klinik. Namumula ang braso mo? Pag-aalala ni Ethan sabay hawak sa siko ni Romina para alalayan tong tumayo. Ngunit bago pa man sila tuluyan makatayo, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo nang bumukas ang pinto ng pribadong elevator. Lumabas doon si Elias. Sa tabi niya ay si Victoria na panay ang daldal, ngunit agad na natigilan lahat na makita ang madilim at nakakatakot na mukha ng bilyonaryo. Nakatitig ang mga mata ni Elias sa kamay ni Ethan na nakahawak sa braso ni Romina. Sa loob ng dibdib ng bilyonaryo may isang naglalagablab na apoy ng selos ang biglang sumiklab. Isang matindi at mapanganib na selos na pilit niyang tinago sa likod ng kanyang malamig na mukha. Bakit kailangan si Ethan pa? Ang mariing bulong ng isip ni Elias. May matinding pader na pabibigil kay Elias na yakapin at protektahan si Romina sa harap ng lahat. Una, dahil siyang matalik na kaibigan ng ama nito at nangako siya na magiging tagapagbantay lamang. Pangalawa at ang pinakamasakit para sa kanya, may 35 taon ang agwat ng kanilang edad. Siya ay isang mature at may edad ng lalaki habang si Romina nasa rurok ng kanyang kabataan. Tuwing nakikita niya ang kanyang pamangkin na si Ethan na lumalapit kay Romina, palaging pinapaalala sa kanyang isip na mas bagay ang dalawa dahil magkasing edad ang mga ito. Ang isiping yon ay tila kutsilong sumasaksak sa puso ng bilyonaryo gabi-gabi. Anong kaguluhan to? Boses kulog na tanong ni Elias na nagpangatog sa tuhod ni Chloe. Sir Elias, itong intern po kasi tatanga-tanga na tapo ng kape. Hindi natapos ni Chloe ang sasabihin dahil pinutol siya ng isang matalim na tingin ng CEO. I don't care about the coffee, Miss Chloe. Linisin mong kalat na to at ayusin mong ugali mo bago kita tuluyang alisin sa departamentong ito. Malamig na utos ni Elias.
Tumingin siya kay Ethan ng may talim na hindi maipaliwanag. Ethan, bumalik ka sa logistics department. May kailangan ka pang tapusing report. Pero tito, dadalhin ko lang si Romina sa clinic. I said go back to your department. Ako nang bahala dito. Pagputol ni Elias sa kanyang pamangkin, gamit ang boses na hindi po pwedeng baliin. Walang nagawa si Ethan kundi bumitaw kay Romina at umalis, bagaman may pagtataka sa kanyang mga mata. Tumingin si Elias kay Romina, pinipilit na wag ipakita ang labis na pag-aalala at selos sa harap ng kanyang mga tauhan. Go to the clinic, now! Sa loob ng clinic, habang pinapahiran ng nurse ng cream, ang napasang braso ni Romina biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elias, agad sinanyasan ng nurse na lumabas muna. Nang silang dalawa na lamang naiwan, mabilis inilock ni Elias ang pinto at lumapit kay Romina. Sinasabi ko na nga ba, hindi ko kayang makita kang nasasaktan, Romina, mariing sabi ni Elias. Ngunit may tonong nagtatampo at nagpipigil ng galit. At ano yung nakita ko kanina? Bakit hinayaan mong hawakan ka ni Ethan? Napatitig si Romina sa asawa at doon niya napansin ang tensyon sa mga panga nito. Elias, nag-aalala lang naman si Ethan. Tinulungan niya ako. Hindi lang pag-aalala ang nakikita ko sa mga mata ng pamangkin ko, Romina. Lalaki ako. Alam ko kung paano tumingin ang isang lalaki sa babaeng gusto niya. Sa wakas, sumabog ang lihim na selos ni Elias. Lumapit siya ng husto, hinawakan ang bewang ni Romina at isinandal ito sa pader ng klinik. Nagsiselos ako dahil natatakot ako. Matanda ako sa iyo, Romina. Best friend ako ng daddy mo tuwing nakikita kong malapit ka. Sa mga lalaking kasing edad mo, pakiramdam ko, nagkakasala ako sa ama mo dahil tinatali kita sa isang matandang katulad ko. Nanlaki ang mga mata ni Romina, ngunit ang kanyang puso na puno na nag-uumapaw na tamis at kilig. Hindi niya akalaing ang isang makapangyarihang Elias Valderrama ay magiging marupok at magsiselos ng dahil sa kanya. Elias, makinig ka sa akin. Malambing na sabi ni Romina, sabay haplos sa matitigas na panga ng lalaki. Wala akong pakialam sa agwat ng edad natin. Bata pa lang ako, ikaw na ang pangarap ko. Ikaw ang asawa ko, Elias. Walang-wala si Ethan o kahit sinong lalaki sa'yo. Ang mga salitang yon ay sapat na upang tuluyang mapatid ang natitirang pagtitimpi ni Elias. Niyuko niyang kanyang ulo at hinalikan si Romina ng may kasakabigan, pag-aari at nag-aalab na pagnanasa. Isang halik na nagpatunay na kahit anong pader ng edad, tatalunin ang kanilang pag-ibig sa dilim. Mula nang maganap ang halikan sa loob ng klinik, tila ba nagkaroon ng bagong apoy ang ugnayan nina Elias at Romina sa loob ng penthouse. Bagaman formal pa rin si Elias kapag umaga dahil sa kaisipang matalik siyang kaibigan ng ama ng dalaga. Kapag sumasapit ang gabi, hindi nito mapigilang yakapin ng mahigpit si Romina sa iisang kama, na tila ba natatakot na mawala ito sa kanya. Ngunit sa loob ng kumpanya, lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Isang umaga, habang nag-aayos si Romina ng mga lumang file sa storage room ng marketing department, narinig niya ang tawanan ni Victoria at Chloe habang naglalakad sa pasilyo. Mommy, sigurado ka bang walang makakaalam kung nasa na matandang yon? Boses yon ni Chloe na ang tinutukoy ay ang ama ni Romina. Huwag kang mag-alala, Chloe. Nagbayad ako ng malaking halaga sa mga tauhan ng ospital para pirmahan ang paglilipat ng custody. Pero nagtataka ako dahil nang balikan ko kahapon, wala na si Robert sa silid niya. Sabi ng management, nilipat daw ng isang mayamang investor pero di nila po pwedeng ibigay ang pangalan. May inis sa boses ni Victoria. Nakahinga ng maluwag si Romina sa likod ng pinto. Salamat kay Elias dahil mas mabilis ang naging kilos nito na itagong kanyang ama sa isang ligtas na pasilidad sa probinsya. Hayaan mo na si Robert, Mommy. Ang mas importante ngayon, makuha ko ang atensyon ni Sir Elias. May ginit na landi sa boses ni Chloe. Mamayang gabi, may gaganaping private charity gala sa Valderrama Hotel. Sigurado kong nandun siya. Naganda ako ng isang napaka-sexing gown. Sa oras na maakit ko si Elias, hindi lang kumpanyang itong nasa kamay natin. Magiging asawa ko ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Napasuntok si Romina sa hangin sa galit. Asawa? Sa panaginip mo lang, Chloe. Ang hindi alam ng kanyang stepsister, ang lalaking pinaplano nitong ahasin ay kasal na at legal na nagmamay-ari sa kanya.
Kinagabihan sa malawak at marangyang ballroom ng Valderrama Hotel, kumukutitap ang mamahaling chandelier. Nandoon ang matataas na opisyal, mga negosyante at mga sikat na personalidad. Nandun din si Chloe na halos lumuwa na ang dibdib sa suot nitong pulanggaw na may mataas na slit sa hita. Panay ang paypay nito habang hinahanap ng mga mata si Elias. Sa isang sulok, nakasuot na isang simpleng itim na cocktail dress si Romina. Pumasok siya roon bilang isa sa mga assigned intern na tagahawak ng guest list sa entrance, ngunit hindi niya maiwasang sulyapan ang kanyang asawa. Nang dumating si Elias, tila ba huminto ang hininga ng mga kababaihan. Napakagwapo nito sa suot na pasadyang black tuxedo. Ang kanyang buhok maayos na nakagel at ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng hindi mapantayang karangyaan at kapangyarihan. Agad na humarang si Chloe sa daraanan ni Elias. May hawak na baso ng champagne at sadyang dinikit ang kanyang hita sa gilid ng hita ng bilyonaryo. Sir Elias, good evening. Ang gwapo niyo naman po ngayon. Pwede ba kitang makasama sa table ko? Medyo nahihilo kasi ako eh. Baka pwedeng alalayan mo ko? Sadyang nagkunwari si Chloe na natitisod upang bumagsak sa dibdib ni Elias. Mabilis umatras si Elias, dahilan upang tuluyang mawala ng balanse si Chloe at mapaupo sa malamig na sahig ng ballroom. Dahilan para maglingunan ang ilang mga panauhin at lihim na nagtatawanan. Miss Chloe, kung di mo kayang itayo ang sarili mo ng tuwid gamit ang mga paa mo, mas mabuting umuwi ka na lang at matulog. Malamig at may pandidiring saad ni Elias. Lumusot ang tingin ni Elias sa karamihan at nakita niya si Romina na nakatayo malapit sa pintuan. Pilit tinatago ang tawa gamit ang hawak na clipboard. Isang seryoso, ngunit may halong panunokso na sulyap ang pinadala ni Elias sa kanyang asawa. Ngunit ang panonood ni Romina ay naputol nang biglang sumulpot si Ethan sa kanyang tabi. Suot doon nito ang isang tuxedo na lalong nagpadagdag sa kakisigan nito bilang isang binatang nasa rurok ng kabataan. Romina, ang ganda mo ngayon, nakangiting sabi ni Ethan, sabay abot na isang baso ng juice sa dalaga. Ayaw mo ba talagang sumayaw? Kanina pa kita pinagmamasdan bagay sa iyong itim na damit. Salamat Ethan, pero nagtatrabaho ko dito bilang staff. Magalang natanggi ni Romina. Kahit isang sayaw lang, please? Para naman di ka masyadong mapagod sa pagtayo dyan, pakiusap ni Ethan, sabay hawak sa palad ni Romina upang hilahin to dahan-dahan patungo sa dance floor habang nagsisimulang tumugtog ang isang romantikong kanta. Mula sa gitna ng ballroom, nakita ni Elias ang eksenang yon. Ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon ay mabilis na nakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang nagbabagang selos na naman ang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Nakikita niya kung paano ngumiti si Ethan kay Romina, isang ngiti na isang binatang walang iniisip na sagabal sa mundo. Habang siya, kailangan pang magtago sa dilim dahil sa takot na tililikuran ang pangako sa kanyang matalik na kaibigan at dahil sa agwat ng kanilang edad. Hindi na nakapagtimpi pa ang bilyonaryo. Iniwan niya ang mga kausap na senador at business partners at dire-diretsyong naglakad patungo sa dance floor. Natila ba isang leon na handang bawiin ang kanyang reyna mula sa kamay ng iba. Dire-diretso naging hakbang ni Elias patungo sa gitna ng dance floor. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap na nagbabanta na isang malakas na bagyo. Ang bawat empleyado at panauhin na nadadaanan niya kusang tumatabi dahil sa otoridad na bumabalot sa bilyonaryo. Eksakto, ilalapit na sana ni Ethan ang kanyang kamay sa bewang ni Romina ng isang malaki at matigas na kamay ang humawak sa braso ng binata. Tito Elias? Gulat na sulyap ni Ethan nang lingunin ng kanyang amain. I need to borrow the intern, Ethan. May urgent matters na kailangan namin ayusin tungkol sa marketing account ng pamilya Monteverde. Malamig at walang emosyon na saad ni Elias. Ngunit ang higpit ng hawak niya sa braso ng pamangkin ay sapat na para maramdaman nito ang babala. Pero tito, kakatapos lang ng meeting at nasa party naman tayo. Hindi naghihintay ang negosyo, Ethan. Bumalik ka sa table mo. Pagputol ni Elias. Hindi niya na hinintay ang sagot ng pamangkin. Agad niyang hinawakan si Romina sa pulso, hindi marahas, ngunit may sapat na higpit upang dito makakawala. At mabilis ginabayan ng dalaga palayo sa dance floor.
Naiwang nakanganga si Ethan, habang si Chloe naman na nakaupo sa di kalayuan, halos mabasag ang hawak na baso sa tindi ng inggit. Bakit ang hampastupang intern na yan ang laging pinapansin ni Sir Elias? Naggangalit na tanong ni Chloe sa kanyang sarili. Hindi huminto si Elias sa paglalakad hanggang sa makapasok sila sa isang pribadong elevator na eksklusibo lamang para sa CEO. Nang magsara ang pinto at umakyat ang elevator patungo sa pinakatuktok ng gusali kung nasa ng kanyang penthouse, doon lamang binitawan ni Elias ang pulso ni Romina. Humarap si Elias sa dalaga, hinihingal na tila ba galing sa isang matinding karera. Ang kanyang mga matay naglalagablab sa selos. Elias, nasasaktan ako sa ginagawa mo. Marahang sambat ni Romina habang hinahawakan ang kanyang pulso. Bagaman ang totoo mas kinakabahan siya sa tindi ng emosyong nakikita sa mukha ng asawa. Ano na namang iniisip ng mga tao at si Ethan baka makatunog siya. Wala akong pakialam sa iisipin nila, Romina. Sa wakas ay sumabog ang boses ni Elias sa loob ng saradong elevator. Lumapit siya ng husto. Kinulong si Romina gamit ang kanyang dalawang kamay sa pader ng elevator. Hindi ko na kayang makita na hahawakan ka na ibang lalaki, lalo na ng sarili kong pamangkin. Tuwing nakikita ko kayong magkasama, nababaliw ako sa selos. Elias, magkasing edad lamang kami ni Ethan. Normal lang na maging magkaibigan kami. Yun na nga ang problema. Romina, magkasing edad kayo. Mariing putol ni Elias. May bakas na matinding hapis sa kanyang boses. Niyuko niya ang kanyang ulo, ang kanyang noo sumandal sa balikat ng dalaga. 35 years ang agwat ng edad natin. Ako ang matalik na kaibigan ng daddy mo. Tuwing nakikita kita sa tabi ni Ethan, sinasabi ng isip ko, mas bagay kayo. Na baka nagiging madamot ako dahil pinatulan kong isang batang katulad mo. Na baka isang araw, marirealize mo na mas gusto mo ang lalaki na kasing edad mo lamang at iwanan mo na ako. Napatitig si Romina sa malalapad na balikat ng kanyang asawa. Ang puso niya tila ba nadurog nang marinig ang kawalan ng kumpiyansa na isang makapangyarihang Elias Valderrama. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat sa mundo ng negosyo ay naririto na ngayon sa harapan niya. Mahina at takot na mawala siya. Dahan-dahang tinaas ni Romina ang kanyang mga kamay. Hinalikan ang tuktok ng ulo ng lalaki bago hinawakan ng magkabilang pisngi nito upang pilitin tong tumingin sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Elias Valderrama. Malambing, ngunit may paninindigang saad ni Romina. Bata pa lang ako. Nang pumupunta ka sa bahay para bisitahin si Daddy, ikaw na ang tinitingnan ko. Ang mga tulang isinusulat ko sa diary ko, lahat ng yon para sa'yo. Hindi kita pinakasalan dahil lang sa proteksyon o dahil sa habilin ni Daddy. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Ikaw ang asawa ko, Elias, at kahit kailan, walang puwang si Ethan o kahit sinong lalaki sa puso ko dahil matagal mo na itong pag-aari. Tila ba natunaw ang lahat ng yelo at selos sa dibdib ni Elias dahil sa tapat na pag-amin ng dalaga. Ang kanyang mga mata nagbago mula sa galit patungo sa nag-aalab na pagnanasa at pagmamahal. Siguraduhin mo lang, Romina, dahil kapag ako ang nagmahal wala ng atrasan, hindi na kita pakakawalan kahit buhay kong maging kapalit, bulong ni Elias. Di niya na hinintay bumukas ang pinto ng penthouse. Sinalubong ni Elias sa mga labi ni Romina ng isang halik na mas matindi, mas malalim at mas mapangangkin kaysa sa mga naunang halik. Isang halik na nagpabatid kay Romina na sa gabing ito, tuluyan ang gumuho ang pader ng edad at obligasyon na pumapagitna sa kanila. Kinaumagahan, pumasok si Romina sa kumpanya nang may kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Ang nagbabagang gabi na pinagsaluhan nila ni Elias sa penthouse, tuluyan nang nag-alis ng alinlangan sa kanyang puso. Alam niya, ano man ang mangyari, matapang siyang ipaglalaban ng kanyang asawa. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na nabulabog pagdating niya sa marketing department. Nakatayo sa gitna ng opisina si Chloe kasama ng kanyang dalawang security guard at si Victoria. Galit na galit ang mukha ng kanyang stepsister habang hawak ng isang pirasong papel. Nandito nang magnanakaw, sigaw ni Chloe sabay turo kay Romina nang makita tong papasok. Napakanot ang noo ni Romina ngunit pinanatili ang kanyang tinig. Anong ibig mong sabihin, Chloe? Anong magnanakaw?
Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Romina. Sabat ni Victoria. Lumapit to at dinuro ang dalaga. May nawawalang 5 milyong piso sa pondo ng marketing para sa susunod na shipping project. At ayon sa login history ng system kagabi, ang account mo ang huling pumasok sa database at nag-approve ng wire transfer sa isang hindi kilalang bank account. Nagbulong-bulungan ang mga empleyado sa paligid. Batid ni Romina na isang malaking patibong ito. Alam niya, gabi-gabi siyang nagmamanman sa system, ngunit kailanman ay wala siyang ginalaw na pondo. Lihim nang umingiti si Chloe. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng tagumpay ang kanilang plano na i-frame up si Romina upang tuluyan itong makulong at matanggalan ng karapatan sa kumpanya. Hindi ko yan ginawa. Wala akong alam sa 5 milyong piso na yan. Malamig na sagot ni Romina. Ganyan naman talaga ang sagot ng mga huling kriminal. Ipasubasta na natin ang mga gamit niyan at dalhin sa presinto, utos ni Chloe sa mga guard. Bago pa man makalapit ang mga security guard, isang pamilyar na baritono at malamig na boses ang pumigil sa lahat. Anong kaguluhan to sa oras ng trabaho? Pumasok si Elias sa departamento. Kasunod ang kanyang mga personal na abogado at si Ethan. Ang kanyang presensya agad na nagpatahimik sa buong silid. Sir Elias! Agad na nagsumbong si Chloe. Nagkunwaring umiiyak upang makuha ang simpatya ng bilyonaryo. Itong si Romina po, ninakawan ng sarili niyang kumpanya. Ginamit niyang access niya bilang intern para mag-transfer ng 5 milyong piso kagabi habang may party. Tumingin si Elias kay Romina. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, may lihim na mensahe na nagsasabi na magtiwala ka sa akin. Totoo ba to, Romina? Tanong ni Elias. Formal ang tono ng boses. Hindi po, sir. Lihim na pinalitan ng password ko. Ginamit ang account ko para isisi sa akin ang krimen. Matapang na sagot ni Romina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Chloe. Oh please, may proof kami, sigaw ni Chloe. Biglang sumabat si Ethan na may pag-aalala sa mukha para kay Romina. Tito Elias, imposible na magagawa yan ni Romina. Kasama ko siya kagabi sa party bago mo siya ipatawag sa opisina mo. Wala siyang hawak na laptop o computer. Nang marinig ang pagtatanggol ni Ethan muli, sumiklab ang bahagyang selo sa dibdib ni Elias. Ngunit mas nangingibabaw ang galit niya sa mag-asawang ahas na nagtatangkang saktan ang kanyang asawa. Kung ganon, kailangan natin suriin ang physical server room at ang mismong CCTV footage kung sinong taong pumasok sa ID department kagabi. Malamig na utos ni Elias. Dadalhin natin ang kasong ito sa aking board of directors ngayon din. Victoria, Chloe at Romina, sumunod kayo sa executive boardroom. Habang naglalakad patungo sa boardroom, lihim na nagkatinginan sina Victoria at Chloe. Kampanteng malinis ang kanilang pagkakabura sa CCTV. Ang hindi nila alam, bago pa man maganap ang sabotaheng ito, sinadya ni Elias na i-demote at panatilihing intern si Romina para magsilbi tungpain. Isang mousetrap upang tuluyang maglantad ang mga totoong magnanakaw sa kumpanya. Ang kapaligiran sa loob ng malawak at marangyang executive boardroom ay tila ba isang silid hukuman. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy, nakaupo si Elias. Seryoso, tuwid ang likod at may otoridad na nagpapakaba sa kahit na sinong tumingin sa kanya. Sa magkabilang gilid ay ang mga matatandang miyembro ng Board of Directors ng Monteverde Shipping Lines. Nakatayo sa gitna si Romina, kalmado, ngunit may paninindigan. Sa kabilang banda naman ay sina Victoria at Chloe na kunwaring nagdadalamhati ngunit bakas sa mga mata ang tagumpay. Sir Elias at sa mga kagalang-galang na board members, panimula ni Victoria. Pinunasan pa ang sulok ng mata na wala namang luha. Napakasakit para sa akin bilang ina-inahan ni Romina na makitang ninanakawan niya ang sarili niyang pamilya. Pero ang ebidensya hindi nagsisinungaling. Ang IP address ng computer na nag-wire transfer ng 5 milyong piso ay tugma sa account at computer na tinalaga sa kanya sa marketing department. Tama po, Mommy, panggagatong ni Chloe na may mapang-aping sulyap kay Romina. Intern lang siya, pero nagawa niyang pasukin ng financial server. Malinaw na sinasamantala niya ang sitwasyon habang ang daddy niya ay nasa coma. Dapat sa babaeng yan, makulong ngayon din. Tumingin ang mga board members kay Romina.
Ang ilan ay umiling sa pagkabigo, ngunit si Romina ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Tumingin siya kay Elias. Nilapag ni Elias ang kanyang hawak na mamahaling panulat sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog noon ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa lahat. May ebidensya ba kayo na si Romina na ang mismong pumindot sa computer na yon kagabi, Miss Chloe? Malamig na tanong ni Elias. Sir, nabura na po ang CCTV footage ng marketing department kagabi dahil sa isang biglaang system glitch. Mayabang na sagot ni Chloe. Pero ang system login ay sapat na proof. Isang tipid at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elias. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumingin sa kanyang IT director na nakatayo sa gilid. Attorney Santos, ipakita ang totoong log. Agad na bumukas ang nabuhalang projector screen sa pader. Doon, lumabas ang isang detalyadong data grid. Ang akala nyo nabura nyo ang CCTV at ang akala ninyo nagtagumpay ko sa pag-frame up kay Romina. Boses kulog na saad ni Elias, habang ang kanyang mga matay unti-unting pumapatay sa kumpiyansa ng mag-ina. Lingid sa kaalaman ninyong dalawa, 3 linggo nang nakalilipas nang ipag-utos ko ang paglalagay ng isang hiwalay at lihim na backup server sa buong gusali. Lahat ng galaw ninyo ay naitatala. Nanlaki ang mga mata ni Chloe na magbagong screen at ipakita ang isang malinaw na video footage. Eksaktong 10:00 ng gabi, habang nagaganap ang party, makikitang pumasok si Chloe sa cubicle ni Romina. Ginamit ang isang master keycard upang buksan ang computer ng dalaga at may binasang papel kung saan nakasulat ang ninakaw nitong password ni Romina. Kitang-kita sa video ang mukha ni Chloe habang ginagawa ang illegal na wire transfer. Hindi yan totoo, edit lang ang video na yan. Napatili si Chloe, tuluyang namatla ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Hindi lang yan, Miss Chloe, patuloy ni Elias. Ang account kung saan mo isinalin ang 5 milyong piso ay nakapangalan sa isang shell company sa ibang bansa na ang nakarehistrong may-ari walang iba kundi ang mommy mo, si Victoria Monteverde. Anong ibig sabihin nito, Victoria? Sigaw ng isa sa mga matatandang board member. Niloloko ninyong kumpanya? Nanghina ang mga tuhod ni Victoria. Napakamit to sa lamesa habang nakatingin kay Elias na tila ba nakakita ng isang demonyo. Sinadya kong panatilihing intern si Romina. Malamig na pagbubunyag ng bilyonaryo habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ginamit ko siyang pain dahil alam kong gagawa kayo ng paraan para sirain siya. At ngayon, nahulog na kayo sa sarili ninyong bitag. Lumapit si Elias kay Romina at sa harap na naggugulo ang board of directors at nang namumutlang mag-ina, marahan niyang hinawakan ng bewang ng dalaga upang itabito sa kanya isang deklarasyon ng proteksyon at pagmamayari. At may isa pa kayong dapat malaman, mariing saad ni Elias. Ang bawat salita'y may talim ng katotohanan. Wala kayong karapatan na itapon si Romina sa kumpanyang ito. Dahil bukod sa siya na ang tunay na tagapagmana ng kanyang ama, siya ang opisyal at legal kong asawa, siya ang tunay na Mrs. Valderrama. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong boardroom. Ang sekretong matagal nang itinatago sa dilim ay sa wakas nabunyag na sa liwanag. At ang mukha ni na Victoria at Chloe ay tuluyan ng sumasalamin sa kanilang ganap na pagkatalo. Asawa? Halos sabay na tilinin na Victoria at Chloe. Ang kanilang mga boses ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng executive boardroom. Napahawak si Chloe sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Elias at kay Romina na ngayon magkatabi at magkahawak kamay sa harap ng lahat. Hindi yan maaari. Sir Elias, nagpapatawa ka ba? Isang hamak na intern lang babaeng yan, paano mo siya pakakasalan? Siya ang anak ng matalik kong kaibigan. At siyang babaeng pinili kong makasama habang buhay. Walang pangingimi at pagmamalaking sagot ni Elias. Nilabas ni Attorney Santos ang kanyang pinaligal na abogado. Ang orihinal na kopya ng marriage certificate mula sa bitbit nitong folder at nilatag sa gitna ng mesa upang makita ng mga board members. Legal ang aming kasal at sa ilalim ng batas, ang lahat ng karapatan at shares ni Robert Monteverde na pansamantalang nasa ilalim ng pangalan ni Romina, otomatikong pinoprotektahan ng Valderrama Group. Ibig sabihin nito,
Nangihinang napaupo si Victoria sa upuan. Tuluyang nawala ng kulay ang kanyang muka. Wala kaming kapangyarihan sa kumpanyang ito? Wala. Kahit isang duling na sentimo, Victoria. Malamig na tugon ni Romina na may kakaibang tapang na ngayon sa kanyang mga mata. Ang akala ninyo, naging matagumpay kayo nang i-demote ninyo ko at gawing intern. Ginamit ko ang pagkakataong yon para busisiin lahat ng mga kontratang pinasok ninyo mula na maaksidente si Daddy at lahat ng ebidensya ng inyong pagnanakaw nasa kamay na ng mga otoridad. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI ang pumasok, kasama ng mga security guard ng gusali. Mrs. Victoria Monteverde at Miss Chloe Monteverde, may hawak kaming warrant of arrest para sa kasong qualified theft, falsification of public documents at corporate fraud, saad ng pinunong ahente. Mommy, ayokong makulong, gumawa ka ng paraan. Hysterical na sigaw ni Chloe habang inahawakan siya sa braso ng isang opisyal. Pilit siyang nagpupumigla sa tumingin kay Ethan na nakatayo malapit sa pinto. Ethan, tulungan mo ko. Sabihin mo sa tito mo nagkakamali sila. Ngunit umiling lamang si Ethan. May bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata. Ginawa ninyong krimen, Chloe. Kailangan ninyong pagbayaran yan. Bago tuluyang ilabas ng salid si Victoria, lumingon to kay Romina ng may galit na tingin. Huwag kang magmatigas, Romina. Kahit mapasayong kumpanyang ito ang daddy mo, hindi na magigising. Habang buhay siyang magiging gulay at mamamatay ng walang malay. Nanghina si Romina sa narinig, ngunit naramdaman niya ang mahigpit na bisil ni Elias sa kanyang kamay. Diyan ka nagkakamali, Victoria? Isang pamilyar at baritonong boses ang narinig mula sa labas ng pintuan. Napasinghap ang lahat ng mga miyembro ng board. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair ang dahan-dahan tinutulak ng isang pribadong nurse papasok sa boardroom. May suot pa tong ilang medical monitors, ngunit gising na gising ang kanyang mga mata. Matikas at may ngiti sa mga labi. Daddy! Malakas sa sigaw ni Romina, sabay takbo patungo sa kanyang ama. Napaluhod siya sa harap nito at mahigpit na niyakap ang bewang ng lalaki, habang muling umaagos ang mga luha ng tunay na kagalakan. Robert? Gulat na bulong ni Victoria. Tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod na rin sa sahig. Paano? Ang sabi ng mga doktor sa ospital, mamamatay ka na. Dahil ang mga doktor na kausap mo, binayaran mo para patayin ako, mariing sagot ni Robert. May puot sa kanyang boses habang nakatitig sa kanyang taksil na asawa. Ngunit mas matalinong aking matalik na kaibigan. 2 linggo nang nakalilipas nang magising ako mula sa koma sa loob ng pribadong ospital kung saan ako itinago ni Elias. Magkasama naming pinagplanuhan ang araw na to para tuluyan kayong mahulog sa sarili ninyong bitag. Tumingin si Robert kay Elias at tumango. Isang sulyap ng malalim na pasasalamat at pagtitiwala sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Salamat, Elias. Tinupad mo ang habilin ko na bantayan at protektahan ang anak ko. Walang anuman, Robert. Lumapit si Elias at sumaludo sa kanyang matalik na kaibigan bago dahan-dahang inakay si Romina upang patayuin. Ngunit may isang bagay akong kailangan ihingi ng tawad sa iyo. Kumunot ang noo ni Robert. Ano yun? Pinakita ni Elias ang kanilang magkahawak na kamay ni Romina. Hiningi mo sa akin na protektahan ko siya bilang isang tagapagbantay, ngunit hindi ko napigilan ang puso ko. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Humihingi ako ng pahintulot mo na panindigan ang pagiging asawa ng iyong anak, kahit pa alam kong malaki ang agwat ng aming edad. Napatitig si Robert sa dalawa bago pakawalan ang isang malakas at masayang tawa na matagal nang hindi naririnig sa kumpanya. Elias, matalik kitang kaibigan at alam ko ang tapat mong pagkatao. Walang ibang lalaki sa mundong pagkakatiwalaan ko para sa kaligayahan ng anak ko kundi ikaw lang. Edad? Numero lang yan kung ang pag-ibig ninyo ay tunay. Sa huli, tuluyang nilabas ng mga pulis na Victoria at Chloe na panay ang iyak at pagsisisi. Habang ang buong executive boardroom ay napuno ng palakpakan mula sa mga miyembro ng board na saksi sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata at sa pagsisimula ng bagong pag-asa para sa pamilya Monteverde. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos sa madramang tagpo sa board. Ang hostisya ay tuluyang nakamit ni Romina. Si Victoria at Chloe na patunayang nagkasala sa korte at kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas dahil sa kanilang mga krimen.
sa pamumuno ni Romina bilang bagong CEO, sa gabay na rin ng kanyang ama na ngayon ganap nang nakarecover at nagre-retiro na sa kanilang rest house sa probinsya, muling bumangon at naging mas matatag ang Monteverde Shipping Lines. At sa tabi niya, hindi kailanman bumitaw ang kanyang pinakamalaking taga-suporta at asawa, si Elias. Ngunit sa gabing to, walang iniisip na trabaho o negosyo ang mag-asawa. Ang malawak na hardin ng penthouse ni Elias ay napapalamutian ng mga pinong ilaw at mga sariwang puting rosas. Isang pribadong selebrasyon na nagaganap para sa kanilang unang anibersaryo ng kasal. Nakatayo si Romina sa balkonahe, suot ng isang napakagandang emerald green na sutlang bestida. Ang gintong singsing na dati tinatago niya sa kanyang pitaka ay nagniningning na ngayon sa kanyang daliri sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang pares ng matitipunong braso ang dahan-dahan pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Ang pamilyar na bango na mamahaling pabango at tabako ni Elias ang agad nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ipinatong ng bilyonaryo ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Isang taon na kitang asawa, ngunit tuwing tinitingnan kita, pakiramdam ko nananaginip pa rin ako, bulong ni Elias. Ang kanyang baritonong boses ay puno ng labis na pagmamahal at lambing. Humarap si Romina sa loob ng mga braso nito at isinabit ang kanyang mga kamay sa leeg ng lalaki. Tinitigan niya ang mga matang dati kinatatakutan niya, ngunit ngayon nagbibigay sa kanya ng pinakamatatag na seguridad. Ako dapat ang magsabi niyan, Elias. Isipin mo, ang ultimate crush ko nung 16 na taong gulang pa lamang ako. Ngayon, opisyal at legal ko ng asawa. Nakangiting biro ng dalaga na nagpatawa ng bahagya sa bilyonaryo. Inawakan ni Elias ang pisngi ni Romina. May bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Naisip kong muli, noong mga panahong nag-aalinlangan pa ako dahil sa agwat ng edad natin at dahil sa takot ko sa daddy mo, kung hindi dahil sa katapangan mo, baka hanggang ngayon nakatitig lang ako sa'yo sa malayo, pinapanood kang mapunta sa iba. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, hindi ba? Ang edad, numero lang. Malambing na sagot ni Romina. Ikaw ang pinakamagaling na tagapagbantay na binigay sa akin ni Daddy dahil hindi mo lang pinoprotektahan ang buhay ko, binuhay mo rin ang puso ko. At hindi ko pababayaan na mamatay ang apoy na yan, Mrs. Valderrama, seryosong saad ni Elias bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis, malalim at mapag-angking halik. Isang halik na nagpapatunay na matapos lahat ng unos, sabotahe at lihim sa dilim, ang kanilang pag-ibig ay tuluyan ng nagwagi sa liwanag. Habang nagpapatuloy ang musika sa paligid, alam ni Romina sa kanyang sarili na natagpuan niya na ang kanyang totoong tahanan. Mula sa pagiging isang hamak na intern sa sariling kumpanya, siya ngayon ay nakatayo ng may karangalan kasama ng lalaking pinangarap niya habang buhay. Isang kwentong nagsimula sa isang malagim na aksidente, ngunit nagtapos sa isang perpekto at masayang walang hanggan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Romina at Elias. Muling pinatunayan ng kwento na kapag ang pag-ibig ang naging pundasyon sa pakikipaglaban, walang makakatalo dito at makakatibag. Ngunit sa buhay hindi nawawala ang mga kontrabida. Kaya naman kapag nag-isip ka na masama sa ibang tao, kapag di maganda ang hangarin mo, walang matamis na tagumpay na makakamtan. Kaya sa buhay mas piliin natin palagi na gumawa ng tama at piliing maging masaya sapagkat ang buhay mo walang rewind. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.